Nakakatakot talaga yung ganitong style na email phishing scam. Kasi kapag nabiktima ka na inenter mo yung personal na login tapos password mo, mawawala ang inyong Facebook account o kaya Facebook profile. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Napakadelikado talaga to lalo na kapag na-click mo yung link na to kasi i-a-ask ka nila na i-input mo or ilagay mo yung email tsaka password mo, magkakaroon sila ng full access sa Facebook page or profile mo at kukunin nila yung page or profile mo. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga nag-email sa inyo and bago nyo i-click yung link, magsaliksik muna kayo. And eto, papakita ko sa inyo sa next video yung ginawa ko. Alam nyo, ang gagaling talaga ng hackers ngayon, no? Mukha talaga siyang legit itong meta for business. And kung hindi ka talaga marunong magbasa or hindi ka nagkaroon ng idea sa mga phishing email scam, talagang mauuto ka. So this is an example of a phishing email scam na nagpapanggap na Facebook. And kapag i-click mo yung link katulad nito, view invitation, and then ilalagay mo yung username, password, OTP mo, mga ganyan, kukunin nila at goodbye Facebook na. So dito makikita mo, action required, you are invited to join the lifetime free Meta Blue Badge. Makikita mo medyo magulo na yung pagkakalagay niya, no? Hindi nila inayos yung apostrophe. And then kapag titignan mo yung source ng email, no reply at businessfacebook.com. Mukha siyang legit, no? Pero pwede yang i-edit. And dito, kung marunong ka lang talagang mag-identify ng basic sentence construction, makikita mo na there's something wrong in this email. So dito, makahalata mo ng fake to, no? Only approve request and invitation. Dapat past tense sana to, no? Pero dito, only approve, walang letter D. So, ibig sabihin, fake itong email na to. Talagang ang daming grammatical errors. Kasi yung mga hackers, magaling lang sila sa mga numbers, pero sa grammatical errors, hindi sila marunong mag-proofread. Ayan. So, you may need to log in with your managed Meta account if it's required by your organization. May ganyan-ganyan. Tapos mag-expire daw siya sa December 4. After this date, you won't be able to accept the invitation. So, view invitation. Pero ako, na skeptical talaga sa ganitong scam, ayokong i-click yan. And babala sa inyong lahat, kapag nauto kayo ng mga hackers na to, goodbye Facebook, goodbye Facebook page. Since December ngayon, Pasko na, kailangan talagang rumakit ang mga hackers o kaya mandarambong online. Kaya sila gumagawa ng phishing email scam katulad nito.